and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Let us pray. Father in heaven, Lord God, we thank you, Ginoo, sa imong kaayos ang makinabuhi. Thank you again, Lord God, for this great opportunity for us to hear your word. We pray, Lord God, that you would um, cleanse, Lord God, ang imong sulugon na imong pagagamiton sa pagwali siyang pulong karon. We ask that you would also bless your people, give them hearts willing to listen, willing to accept every bit of your word. We bring you back to all the glory and all the adoration. We pray, Lord God, na ikaw mag-aumad ka na mo. In Jesus' name we pray. Amen. You may now sit down, ni Galigson. The title of our sermon karon ni Galigson, the title of the message this very afternoon is Love at the End Times. Love at the End Times. Ato makita mga kaigsunan that loving someone or to be loved is the greatest act, or loving in general is the greatest act as we humans can perform. Ang paghigugma, ang pinaka labing dako sa tanan, pinaka great sa tanan, we humans can perform. We understand that it is in the nature of man to be prideful. Na puno-naon ang iyang sarili, himong i-preserve ang iyang sarili. And most of us, sigaligson, an evidence sa ato ang pagka-prideful, sa atong pag-una-una sa atong mga sarili, para lang maangkon nato ang ato ang mga gusto, most of the time, kinahanglan natong tamakan ng uban. And we don't hesitate to do that. Dili na magduwa-duwa na manamak og uban para lang maangkon nato ang ato ang gusto. It is in the nature of man na mahimong prideful, na mahimong unahon niya ang iyahang sarili. But we know, igaligson, despite of this nature na unahon ang sarili kaysa sa uban, by the grace of God, kita ng mga katawhan, kita ng mga minugna sa Ginoo, binuhat sa Ginoo, we are able to love. Pwede ta natin capacity to love. And ginakalipay pod sa ato ang mga lawas, sa ato ang mga kalag, na kita higugmaon pod sa uban. So ato makita mga kaigsunan, to be loved and to love someone is something that we can do as humans despite tigaligson sa ato ang mga makasasala, despite sa ato ang human frail nature. So, kita na mga tao, we are able to love. You're able to love yourself, you're able to love your family, you're able to love your special someone, you're able to love everyone else na naa sa imong mga palibot. And that is igaligson, that capacity to love, we owe it dara sa ato ang Ginoo. Muna ang regalo sa ato ang Ginoo sa tuwa, igaligson. Just as our God, He is the God, He is, ato makita mga kaigsunan, He Himself is love. And as we are created in His image, kita po igaligson, we are able to love someone and we are able to also receive love despite ang ato ang mga frailties. But igaligson, again, the main point of this message is to tell you that to love someone and to be loved is the greatest thing that we can do or we can perform as humans. But igaligson, there will be a time na ang paghigugma mahimo ng imposible. Ato makita mga kaigsunan, there will be a time that loving will be impossible. That in the amount of hate, the amount of pride, the amount of lawlessness, to love is almost never found. When is this going to happen, Brother Ferlo? Book of Matthew chapter 24 verse 12. Brothers and sisters, kindly open your Bibles, please. Matthew chapter 24 and verse 12. Okay, if you're there, please say a hearty amen. Okay, anang pulong sino? And because iniquity or pagpakasala shall abound, mas mudaghan.
And the love of many shall what? Wax cold. So atong makita mga kaigsunan na si Jesus, ang atong Ginoo, this is actually si Jesus Christ, he is talking about the sign of the end of the age. Atong makita mga kaigsunan na kung mabasa ninyo sa first verses sa Matthew chapter 24, ang mga disipulo ni Jesus Christ, gapangutana siya, Ginoo, unsa jud ang mga sinyales para may bala na mo na hapit na ang end of the world? Unsay mga sinyalis na hapit na ang imuhang pagbalik? And ato makita mga kaigsunan, one of the signs is mugabi na ang pagpakasala sa mga katawhan. Ug mawala na ang paghigugmaay, it will wax cold. And ato makita mga kaigsunan, bag-o lang na in the book of Matthew chapter 22, kung ato ang abrihan ato mga Bible ligalection, Matthew chapter 22 and verse 37 to 40. Bago lang i-establish ni Jesus Christ ang greatest commandment. Ano sa itong greatest commandment? Kasi nakabalo? To love what? To love God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. And the second is, like unto it, it is to what? Love your neighbor as thyself. Sa itong makita mga kaisun, that is the greatest commandment sa ito paghigugma, higaligson. Kaya kung maghigugma ka, dili ka makasala, dara sa imo ang isig kaingon. Sakto man. Diba? Kung gigugma nimo ang imo ang kauban, dili ka magpakasala dara sa iya. Dili mo siya buhatan og mali. Kung gigugma nimo ang imong mama, ang imong papa, dili ka mangupit sa ilaha. Kung gigugma nimo ang Ginoo, dili ka magbuhat og butang nga dili niya ikalipay. So atong makita mga kaigsunan na to love is the greatest commandment. But atong makita mga kaigsunan, then two chapters after sa Matthew chapter 22, nag-ana din si Jesus Christ na abot sa last days, pag-abot sa panahon na balik na siya, abot sa panahon na hapit na ang katapusan sa tibuok kalibutan, higaligson, ang paghigugmaay is mahimong lisod na makita sa usa't usa. Tungod man, higaligson, nga tungod sa pagpakasala. Tungod sa sala. Atong meaning higaligson, pag-abot sa panahon na hapit na ang Ginoo, and I'll tell you this, higaligson, it is not really stated in the word of God kung kanus ang mabalik ang Dios, pero the signs of His coming is really evident sa ato ang panahon karon. And atong makita mga kaigsunan that pabot ang panahon na more likely ang mga katawhan, even ang mga katawhan sa Diyos, mas pilion na nila ang ilang sarili nung sa uban. Pabot ang panahon ni Galaigson na ang evil, ang dautan na ato ang perminti ginakalaban kaniadto, mauna ato ang ginakalipay. The one who we fought against in the old times is now the one whom we cherish. And atong makita mga kaigsunan, mabot ang panahon kung asa ang pagipaglaban uban ang mga sakto or ang fighting for the right, ang mahimong maangkon nimo is backlash. And standing for the wrong earns you now praise. And kung igaligson, kung aware ka sa imong surroundings karon, tanawon nimo ang imong mahitabo sa news, tibuok mga kalibutan, kana na phenomena higaligson kung asa ang mali, mahimong tama na, ang tama, mahimong mali na higaligson, it is really evident sa tuong panahon karon. And it's really scary higaligson. I'll give you an example higaligson. Kabalo ba mo, unsa ang pinaka leading cause of death sa Amerika? Suicide? Abortion.
Right. Pastor, tama. Abortion, galigson. Imagine that in the year 2022, 44 million higaligson ang nahimong namatay tungod sa abortion. And we're talking about babies higaligson. Those babies, those humans na naa silang tiyan tao to sila higaligson. And science can really prove that life begins at conception. And even in the Bible higaligson, ang life nagabigin sa conception. And ato makita mga kaigsunan, sunod ana kay ang mga communicable disease or mga HIV, mga TB, 13 million. Layo kayong agwat. Higaligson. Sunod na kay mga infectious disease, cancer, 8 million. Higaligson. So, ato makita, right? Kaniadto, kaning mga abortion, ginatago pa. Kaniadto, kaning mga abortion, kaning pagpalaglag. If you don't know kung saan ang abortion, pagpalaglag. Higaligson, ginatago-tago pa, ginakaulaw. Because we understand as humans na kadtong mga bata is mga tao po sila. Higaligson. Pero karon sa tong panahon, a lot of people wants to make this thing as legal. Not only in the US, not only in America, Higaligson, but here also in the Philippines. Imagine, brothers and sisters, we humans having the right to kill our own legally. Again, just like what I said kaganina, the things that we once fought against are now the things we now cherish. So, brothers and sisters, in this message, we will understand what is the kind of love we could see during these last days. This is the last days, Higaligson. We are now at the last of the last days. And how we may combat it. Unsa nga to ang pwede buhaton para dili maabot ang kaning gugma na wax cold. So, point number 1, Higaligson, din natang maglangan pa. The kind of Higaligson, wala ginapakita sa ilahang mga kinabuhi. Kabalo mo Higaligson na kaning 2 Timothy chapter 3, diri ang istorya ni Apostol Pablo Higaligson ang coming na apostasy. Kabalo mo sa nang apostasy Higaligson? Ang kanang apostasy, it comes from the Greek word na apostasya, meaning rebellion. So, in the English terms, Higaligson, ang kaning apostasy, it is the deliberate, willful abandonment or rejection of the Christian faith. That is apostasy. This can be performed by someone who formally professed the Christian faith. So, kung makita mga kaigsunan, this is talking about sa imwa na usa ka Kristohanon. Mabot ang panahon ni Higaligson that a lot of us, daghan sa tuba, will commit apostasy. Mabot ang panahon ni Higaligson that a lot of Christians will be lovers of their own selves, covetous, mahimong magselos na sa unsang nasa uban, boasters, hambugero, proud, blasphemers, ato makita mga kaigsunan, bad language, maybe using the name of God in vain, disobedient to parents. Higaligson, unthankful, unholy, without natural affection. This number 3, verse 3 Higaligson, without natural affection, meaning kadong mga gusto sa ilahang same sex, and truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heavy-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, and verse 5, mga hipokrito. So, atong makita mga kaigsunan, that a lot of people in the old times, in the end times, in the last days, will have cold love. Why? Because they have committed apostasy against God. Because Higaligson, apostasy
is sin. Kadong gipang istorya dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, those are sin clearly found in the Bible. O kung balikon nimo igaligson sa book of Matthew chapter 24 and verse 12, because of sin, tungod sa pagpakasala, di ba? Balikon na to sa Matthew chapter 24 verse 12. Ana dito sa verse 12, and because of iniquity shall abound. Tungod sa sala, mahimong mag-wax cold ang gugma sa mga katawhan. So tungod sa mga katawhan na nagakommit og sala, committing apostasy against God, their love for God will wax cold. Diba? Masabtan man ito na igaligson. Personally, sa itong mga kinabuhi karon, kung ikaw makasala adara sa Ginoo, ba kung anak ka sa Dios, dili din wala ang imong relationship dara sa Ginoo. If you are really a son of God, if you are really saved, you are a really saved 100%. Kung luwas jud ka higaligson. Pero kung luwas ka unya makasala ka dara sa Ginoo, dili mawala ang imong relationship, bawsi mawala gani ang imong fellowship dara sa Ginoo. And because of that sin ni kaligson, mamugnaw ka dara sa Ginoo. Ang kanang warm, kanang on fire na feeling na naa sa imong tungod sa imong pagpapakasala, mahimong mawala igaligson. Now, we understand igaligson na as Christians, kinahanglan natong bantayan ang atong sarili. Not to commit or not to have the marks of apostasy. Kadong na dito sa 2 Timothy chapter 3. Higaligson, atong bantayan ang atong sarili na dili nato mahimong magnify sa ato mga kinabuhi ang marks of apostasy. Last, higaligson, kung di nato bantayan atong sarili, we fall away. And our love for God will grow. Now, ato po masabtan ni galigson sa book of Matthew chapter 24. Balik ta sa book of Matthew, please. Matthew chapter 24 verse 12. And because iniquity, kanang word na iniquity dira galigson. In other translations of Biblia, kanang iniquity dira it is translated as lawlessness. Lawlessness, it means, it comes from the Greek word na no law. Walay balaod. Atong makita mga kaigsunan, maabot ang panahon na ang mga katawhan, even ang mga katawhan sa Ginoo, dili na mo submit dara sa authority. Dili na mo submit dara sa authority sa Ginoo. Mas pilion na niya sundon ang iyang sarili. Kabalo na gud na siya kung mao niyang sakto, pero dili gyapon niya sundon. Di na mo submit sa authority sa gobyerno. Di na mo submit sa authority sa ilang mga mama, sa ilang mga papa. Sa itong makita mga kaigsunan, wala na ibalaod na sundon sa mga katawhan. That's why iniquity will abound. Kaya naman, mas gusto na sa mga katawhan na pilion or buhaton kung unsa ang ilahang gusto buhaton. Mao na igaligson, love will grow cold. So ato makita mga kaigsunan, if there is lawlessness in people will act as if there is no law. Walay balaod. Rejecting the statutes of God and the authority of every human government. So next subpoint ni Galigson, cold love towards our neighbor. Cold love towards our neighbor. Kung nakatisting na kay Galigson na magkauyab, kabalo jud ka kung unsa ang mahitabo pag ang imong uyab is cold kaysa imuha. Right? Diba, sa amot lang sa ilanga kay wala man ako ni experience. Kasi makasian ta ba? So, ang basta mga babae,
Ako uyab, unya ang ako ang uyab kay naimong nangluod. Unsa may lagway sa usa ka babae na nangluod or cold kay siya. Ang iyang mata mo unsa man? Ha? Magtumbling di ba? Mag 360? Mag roll eyes na ya. Yeah. Mga na roll eyes, right? Mga dali gaksan mo. Ay, nagtitik ko sa mo. Wala. Ayaw pag cold kaayo. Ang lalaki po di garigson. Mahimo po ng cold. Cold para lambingon ba, no? So, ito makita mga isa na lalaki, nonchalant lang na. Okay lang ka? Okay lang. Ano ang mga lalaki? Atik-atik para ibigin ba? So, ato makita mga kaigsunan na yun na pod, pag kita mahimong cold dira sa ato ang Ginoo o sa ato ang mga neighbors. Ato nang i-despise ang presensya sa Ginoo, di na taganahan sa presensya sa Ginoo. Pag makita lang nato, sama sa usa ka uyab na nangluod, na coldness, makita lang nato na may mga tao na nagsimba dira sa Ginoo, dili na taganahan, mag-roll eyes na dayon ta, mag 360 na tong mga mata. O naani kasuko sa ato ang mga tingog, dili na taganahan na musimba. Pag sa atong mag-grow cold po ta sa atong gugma sa atong mga neighbor, di na taganahan na mutabang, di na taganahan na muamuma, magpakita og gugma. So igson, in order for us na dili ta mahimong mamugnaw ang atong gugma dira sa to ang mga isikayngon, we must not lose our warm affection. Warm affection, asa mo na to na makita, Brother Ferlo? Sa Book of Genesis chapter 43. Igaligson. Let's go back. Genesis chapter 43 and verse 30. If you're there, please say a hearty amen. So, look at this, Igaligson. Grabe kayo ang pag-word sa Biblia. Anong pulong sa Ginoo? And Joseph made haste, for his bowels did yearn upon his brother. And he sought where to weep, and he entered into his chamber and wept there. So, at this time, Igaligson, si Joseph, nakita niya ang iyang igsoon na si Benjamin. Si Joseph, according to the word of God, ang bowels, it means ang imong intestines, Igaligson, ang imong mga kaunuran. Si Joseph, sa dihang nakita niya ang iyang igsoon na si Benjamin, ang iyang unod, nagahirn, murag nagahilak, nagusto nga jud daw aton gakson si Benjamin. And in other translations in the Bible, Igaligson, it is worded out as Joseph hurried out, for his compassion grew warm for his brother. Nagainit ang iyang pagigugma dira sa iyang igsoon. Another example, brothers and sisters, Hosea chapter 11 verse 8. After the book of Daniel, Igaligson, Hosea chapter 11 and verse 8. If you're there, please say a hearty amen. Okay, anong pulong sa Ginoo? How shall I give thee up, Ephraim? How shall I deliver thee, Israel? How shall I make thee as Admah? How shall I set thee as Zeboim? Mine heart is stirred within me. My repentings are kindled together. Kindled, Igaligson, it means to light up, to set on fire. So atong makita mga kaigsunan na displaying kung saan giingon sa Ginoo o sa ipakita ni Joseph, brothers and sisters, dira kang Benjamin, kinahanglan ni Igaligson ang ato ang gugma sa matag usa, sa usat usa, naga-dilaab perminti. Naga on fire perminti, brothers and sisters. Kaya kung dili na may tabo, brothers and sisters,
mahimong mamugnaw ang atong gugma dara sa usat-usa. Atong makita mga kaigsunan, balik na punta sa Matthew chapter 24 and verse 12. Diba, ana dito that because of iniquity shall abound, the love of many shall what? Wax cold. Ang cold dira ay galigsoon, it comes from the Greek word na sucho. Sucho, it means to extinguish or palungon jud mga kaigsunan. Kung wala nag-set on fire, galigsoon, kung wala nagadilaab ang imong gugma dira sa isa't usa, mga kaigsunan, your love will grow cold. It will be extinguished. Mga brothers and sisters, you ought to love one another because muna, brothers and sisters, as ang ato ang kibali mark as true believers of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, if not prevented, kung dili na imong mabantayan ang atong gugma sa usa't usa, we, brothers and sisters, makita nato sa Matthew chapter 24 and verse 10. Kung sa may tabo, Matthew chapter 24 and verse 10. Anang pulong sa Ginoo, kung di nato mabantayan ang atong gugma, it will grow cold. Matthew chapter 24 and verse 10. And then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. So, may possible na ang pagbetray sa usa, ang masuko dira sa imong isig kaingon. And atong makita mga kaigsunan, going back sa 2 Timothy chapter 3, mahimong posible na igaligsoon ang gisulat diri sa 2 Timothy chapter 3. Mahimo na tang lovers of our own selves. Mahimong sa verse 3, without natural affection, truce breakers, false accusers, and a lot more, brothers and sisters. Muna may tabo, mga kaigsunan, if we would not watch ourselves. Dili na to bantayan ang ato ang mga sarili. Now, point number 2, this is the last point. How do we combat ang kaning cold love? Ang kaning gugma na nahimong bugnaw. Sa atong text, mga kaigsunan, Hebrews chapter 10, (24 to 25). Anang pulong sa Ginoo, let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as we see the day approaching. Ato makita mga kaigsunan, dira sa tuang teksto, makita nato dira sa verse 24, it says there, let us consider. The word consider, it comes from the Greek word na katanoeo. It means, igaligson, to observe attentively. It means, na mahimong mawala na ang imong focus sa imong sarili. Why? Because you are considering others first. Mahimong mawala na ang imong focus sa imong sarili, ano man, because you are busy observing what others needs. Atong makita mga kaigsoon, this is not talking about that kanang pag-consider nimo sa imong sarili na makalimtan na pud nimo ang imong kaugalingon. But ato makita mga kaigsoon na naanay mga sacrifices na dapat ning buhaton para sa imong isig kaingon. Why? Because you are considering others. So, the first way for us to combat, brothers and sisters, ang kaning cold love is to consider others. To lose sigaligsoon ang kanang focus nimo sa imong sarili and look at what others also needs. And in our text again, brothers and sisters, Hebrews chapter 10, verse 24. So sorry. And let us consider one another to
provoke unto love and to good works. Ato makita mga kaigsunan, kanang word na provoke, it comes from the word na parashosmos, or it means to provoke, or to steer, or to incite. So, ito makita mga kaigsunan na grabe kayo siya na words na ang meaning sa maong Greek word. Paunsa na, naka-example na Brother Ferlo, kung unsa ang kanang provoke, steer, or to incite. Kung dahil kayo lagsoon kung nakakay kasumbagay na sa katao. Kana mo ang kasumbagay, gusto nimo na musukol pud siya. Para musukol siya, unsa man imong buhaton? Sumbagon nimo siya una. Diba? Sumbagon nimo siya una. Para musukol pud siya sa imuha. Kana po digaligsoon ang pag-provoke nimo sa imong gugma og sa imong maayong binuhatan dara sa imong isig kaingon. Challenge them. How? Brothers and sisters, by doing it first sa imong sarili. Ikaw mismo ang magpakita og maayong binuhatan gugma dara sa iraha. Dili na kinahanglan ni galigsoon na hulaton pa nimo sila na sila dapat ang mag-una sa kuha. Brothers and sisters, we ought to challenge one another so that our love will not grow cold. Our good works and our love will help us, mga kaigsunan, to not grow cold. That is the second way for us to maintain this love in the last days. Dili ta mahimong mamulognawon, mga kaigsunan. The third way, and the last way, kaigson, is be together in the church. Be together in the church. Balik tayo mga kaigsunan sa Hebrews chapter 10 and verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. Na ito makita mga kaigsunan, ng pag-gather na to, isip mga katawan sa Ginoo, mga santos, higaligsoon, you are a saint, mga kaigsunan. Dili lang katong mga patay na mga tao ang ginatawag na saint. Higaligsoon, if you are a Christian, you are called as a saint. In the Bible, mga kaigsunan, the gathering of the saints is a great help. Ano man, atong makita mga kaigsunan, it is the best way for us to show kung unsa ang ato ang pagigugma dara sa usat-usa. It is another way galigso ng pag-ampo nimo dara sa imong isig kaingon. Pero one of the best way mga kaigsunan to show ang imong paghigugma dara sa imong isig kaingon, dili lang kay nimo sila ampuan, but ikaw mismo ang mahimong instrumento sa Ginoo sa pagtupad sa ilahang mga pag-ampo. Ato makita mga kaigsunan na another thing, ang pag-gather na to, isip mga santos, isip mga katawan sa Ginoo, is also a way for us to be reminded with each other kung unsa ang nakabutang sa pulong sa ato ang Ginoo. It will remind us about sin, about sa sala, and the dangers of it. So ato makita mga kaigsunan, daghan kay ang kadong grow, ang love na mahimong mag-grow ko, dili mahimong posible, kaya naman, matabangan man ta sa pulong sa Ginoo na makalikay sa pagpakasala. Because again, mga kaigsunan, just like what I said kaganina, it is because of sin na mahimong posible ang cold love. Brothers and sisters, we ought, kinahanglan kay nato ni natubuhaton, mga kaigsunan. I know na ang atong simbahan dili man jud perpekto. We will have that time, mga kaigsunan, by the grace of God, kung unta na dili tugot sa Ginoo. Pero mabot yun ang mga panahon, mga kaigsunan, that we will have problems sa to ang simbahan. Pero mga kaigsunan, always be reminded na kanang mga katawhan na imong katapad karon, imong makita diri sa simbahan, that is your brother and your sister. We know, mga kaigsunan, na diri sa simbahan natin mga lahi na mga kinaiya, ay lahi na mga taras, right? But mga kaigsunan, kana na tao na imong katapad karon,
sila pod gipakamatyan sa Ginoo. That is why, Garigson, you ought to enjoy each other. Because kamutanan, ipakitaan o grasya o kaluoy sa Ginoo. So isip mga katawan sa Ginoo, mga kaigsunan, understanding in the book of Hebrews chapter 10, verse 25, we know that the day is approaching. Meaning, mga kaigsunan, hapit na mabalik ang ato ang Ginoo. Tungod kay hapit na mabalik ang atong Ginoo, isip mga katawan sa Ginoo, dili angay na mamurugnawon ang atong gugma dira sa usab-usa ug labaw sa tanan sa ato ang Ginoo. So, brothers and sisters, focus on others, challenge one another, and be physically together in the church. That ends ang ato ang message karon. I hope and pray that we are all blessed. And let us pray. Father in heaven, Lord God, salamat sa imong kayo sa imong kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa nahuman na message about your word. We pray, Ginoo, na ikaw mag-bless sa matag usa. Bless every Christian, every follower sa among Ginoong Jesucristo, Ginoo, Lord God. Not only in this church, but in every church, Lord God, in every local church in this state, in the whole wide world. Ikaw, Ginoo, magatabang ka namo na ang mong gugma sa matag sa usat usa dili mahimong mag-wax cold. Ang labaw sa tanan, Lord God, ang mong gugma dira kanimo dili mahimong mag-wax cold. We pray, Ginoo, na ikaw mag-bless ka namo, understanding, Lord God, na wala ang mabuhat kung wala ikaw. In Jesus' name we pray. Amen.